King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 837. Pagbabago ng saloobin. Sa tabi ng pond, ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang G family ay nagpipigil ng hininga habang sila ay puno ng tukso. Ang Greenwater Sky Lotuses at ang Spiritual Flesh Snow Jade Roots ay mga maalamat na mapagkukunan na bihirang makita, lalo pa ang paggamit. Ang Greenwater Sky Lotus ay maraming gamit habang ang Spiritual Flesh Snow Jade Root ay may malalim na kakayahan na lumikha ng perpektong katawan. Kung ikukumpara, ang Spiritual Flesh Snow Jade Root ay bahagyang mas mahalaga dahil mayroon itong kakaibang kakayahan, ngunit ang pangkalahatang pagiging kapakipakinabang ng Greenwater Sky Lotuses ay mas mataas dahil maaari nilang palakihin ang estado ng pag-iral ng isang tao at pagalingin ang mga pinsala. Napakaraming Greenwater Sky Lotus. Mayaman kami. Ang isang miyembro ng G family ay napuno ng pananabik habang siya ay lamusong sa berdeng pond. Mabilis. Hindi napigilan ng isang henyo mula sa Nine Darkness Palace at inabot ang isang Greenwater Sky Lotus. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiwooji at Jilan, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang mga nasasakupan. Boom! Lumitaw ang isang layer ng nakasisilaw na berdeng tubig habang ang pag-alon ng tubig ay lumabas mula sa pond. Bam! Bam! Ang dalawang henyo na malapit nang makalapit sa Greenwater Sky Lotuses ay pinalipad. Wah! Wah! Ang dalawang half-step king na henyo ay umubo ng dugo sa himpapawid. Boom! Ang berdeng agos ng tubig sa lawa ay tila may sariling kamalayan habang may bumubulusok na tubig patungo sa dalawang henyo. Tulungan mo ako. Ang dalawang henyo ay nagpumiglas sa hangin sa takot. Malamig na ngumisi si Jiwooji habang humawak siya gamit ang isang itim na kamay at hinayla ang kanyang piling tao sa likod, samantalang si Jilan ay naglabas ng isang pilak na latigo at binalot ang henyo mula sa kanyang pamilya na parang isang maliksi na ahas. Gayunpaman, siya ay medyo mabagal, at ang henyo ng kanyang pamilya ay nilamon ng berdeng whirlpool. Arg! Ang ibabang kalahati ng henyong iyon ay napunit ng berdeng whirlpool, at pagkatapos ay nilamon ang kanyang buong katawan. Nakaramdam si Jilan ng napakalaking puwersa ng paghila, at nanginginig ang kanyang katawan. Halos mahayla siya sa lakas ng berdeng whirlpool. Dahil ang henyong iyon ay naputol na, madali niyang binawi ang kanyang latigo. Maputlang puti ang mukha ni Jilan, at nagpakawala siya ng hininga. Ang hindi kilalang kapangyarihan sa loob ng berdeng lawa ay tiyak na may kakayahang lumunin ang Void God Realm Kings. Ang dahilan kung bakit walang ginawa sina Zhao Fang, Jiwooji, at ang iba pa kanina ay dahil naramdaman nila ang aura ng isang malakas na water spirit sa loob ng pond. Sandaling natahimik ang lahat sa paligid ng lawa. Ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang G family ay natigilan, at ang kanilang mga paa ay nanlamig habang sila ay lumipat pabalik mula sa pond ng walang malay. Ang dalawang inatake ngayon lang ay half-step kings. Nagawa ni Jiwooji na iligtas ang isa dahil sa kanyang malakas na battle power, experience, at reflexes. Sa kabilang banda, namatay ang henyo mula sa G family, at walang nakakaalam kung saan haantong ang kanyang katawan. Pinalamig nito ang puso ng isa. Ang lawa ay tila may sariling kamalayan, na automatikong aatake sa anumang mga target. Anong uri ng hindi kilalang kapangyarihan ang nagtatago sa lawa? Ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang G family ay tumitig sa berdeng pond at nag-usap sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng lawa ay muling naging kalmado, at ito ay tila isang normal na lawa. Gaya ng naisip ko, ang pond na ito ay hindi lang may sariling kamalayan. Bulong ni Zhao Fang habang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Siya at si Nan Gongsheng ang unang dumating, ngunit nakatayo sila sa tabi ng lawa at walang nagawa. Sir Zhao, maaari mo ba kaming bigyan ng isa o dalawang pointer tungkol sa lawa? Mapagpakumbaba na tanong ni Jilan kay Zhao Fang. Hindi pa rin nawawala ang pagkabigla para sa kanya. Ang nakangiting kabataang may kulay ube na buhok ay tila may kakayahang makita at kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Nang marinig ang kanyang tanong, ang dalawang puwersa ay lumingon kay Zhao Fang. Napakasimple nito. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Lahat ng bagay sa mundo ay may espiritu. Matapos manirahan sa napakagandang kapaligiran sa mahabang panahon, nabuo ang isang makapangyarihang water elemental na Yao Spirit.
Water elemental na Yao Spirit. Napatigil ang lahat ng magsimulang mag-isip. Sa madaling salita, ang pond mismo ay isang buhay na bagay. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Boom! Sa sandaling sinabi niya iyon, isang alon ng tubig ang lumitaw sa ibabaw ng lawa na parang tumutugon kay Zhao Fang. Sumili ang pagkagulat sa mukha ni Jiu Wuji. Ang pond mismo ay isang malakas na pag-iral, at ang puwersang nakapaloob sa loob nito ay sapat na upang mapunit ang Void God Realm Kings, ngunit si Zhao Fang, na isang maliit na Origin Core Realm, ay nakakakita sa kalaliman nito. Dahil dito, naging mas maingat si Jiu Wuji kay Zhao Fang. Purple-haired demonic duo, mayroon ka bang paraan para makuha natin ang Green Water Skylat uses? Tanong ni Jiu Wuji sa malalim na tono. Nakipag-away na siya sa duo noon, at alam niyang hindi kailanman dehado ang purple-haired demonic duo. Iniisip ko. Si Zhao Fang ay kumilos na parang nasa malalim na pag-iisip, na naging dahilan para hindi makapagsalita si Jiu Wuji at ang kumpanya. Malamang na may naisip na si Zhao Fang ngunit ayaw lang sabihin, o baka hindi pa niya nakumpirma ang kanyang pamamaraan at gusto niyang suriin pa ito ng kaunti. Ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang G family ay nakatayo sa tabi ng pond saglit habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Marahil ay maaari tayong gumamit ng mga latigo upang makuha ang Green Water Skylat uses upang, kahit na hindi tayo magtagumpay, walang anumang panganib. Sabi ng isang mas matandang elite mula sa Nine Darkness Palace, at isang half-step king na nagkaroon ng lumabas ang isang latigo. Bulalas ng half-step king habang ang kanyang dark metallic silver whip ay naging 12-12 metro ang haba at bumaril patungo sa isa sa Green Water Skylat uses. Nang ang maitim na metal na pilak na latigo ay kukuha ng isang Green Water Sky Lotus. Bam! Isang alon ng tubig ang bumaril mula sa lawa at itinulak ang maitim na metal na pilak na latigo. Kasabay nito, isang malakas na pag-agos ng tubig ang naglakbay kasama ang latigo. Bam! Wow! Ang kalahating hakbang na hari na may hawak ng latigo ay pinalipad, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo nang siya ay agad na nasugatan. Hindi niya nagawang tumayo ng matagal. Masyadong malakas ang water spirit sa loob ng pond. Napakahirap na labanan ito nang walang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang emperor. Nagsalubong ang mga kilay ni Jiu Wuji nang maging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang G family ay nag-isip ng maraming iba pang paraan para makuha nila ang Green Water Sky Lotus, tulad ng pag-distract sa water spirit sa pond o paggamit ng apoy upang labanan ito. Sinubukan pa ng ilan na ilipat ang buong lawa. Gayunpaman, nabigo ang lahat ng mga pamamaraang ito at nagresulta sa ganting atake ng berdeng lawa. Ang pond mismo ay isang buhay na bagay na may katalinuhan. Naririnig nito ang lahat ng sinasabi mo, kaya bakit uupo lang ito at hahayaan kang gawin ang gusto mo? Nanunuya si Zhao Fang. Nang marinig iyon, bahagyang nagalit si Jiu Wuji at naramdaman niyang wala siyang mukha. Siya ay isang elite ng mas lumang henerasyon. Kailan pa siya kinausap ng isang junior ng ganoon? Tama si Sir Zhao. Upang harapin ang lawa, kailangan nating ituring ito bilang isang nilalang na may katalinuhan at hanapin ang kahinaan nito. Naniwala si Jilan sa kanya, at pinigilan ni Jiu Wuji ang galit sa kanyang puso. Alam niyang hindi isang matalinong pagpili ang masaktan ang purple-haired demonic duo. Minsan na siyang natalo sa pakikipaglaban niya sa kanila noon. Gayunpaman, ang mga salita ni Zhao Fang ay nagbigay sa kanila ng ilang bagay na dapat isipin. Dahil ang pond na ito ay isang leaf-e form na may katalinuhan, dapat itong magkaroon ng kaluluwa. At hindi ito makakaiwas sa mga pag-atake ng kaluluwa. Isang ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Jilan. Ibig mong sabihin, nagningning ang mga mata ni Jiu Wuji nang maunawaan niya ang iniisip ni Jilan. Nagpakita ng papuri si Zhao Fang at tumango. Dahil ang pond na ito ay isang matalinong nilalang, at hindi nila malagpasan ang malakas nitong puwersa ng water elemental, kung gayon bakit hindi subukan ang ibang paraan at i-target ang kaluluwa. Bagamat malakas ang berdeng pond, hindi ibig sabihin na malakas din ang kaluluwa nito. Kung tutuusin, kahit na mayroon itong tiyak na katalinuhan, ito ay isang lawa pa rin. Agad na nagsama sina Jilan at Jiu Wuji. Purple Star Eyes.
Ang lilang buhok ni Jillian ay umihip sa hangin habang ang kanyang mga mata ay tila naging mga bituin at naglalabas ng maliwanag na sinag ng soul power. Sa sandaling ito, ang lahat ng kalapit na mga henyo at elite ay nakaramdam ng nakakatakot na aura bilang isang ilusyon na pumasok sa kanilang mga kaluluwa. Ang Purple Star Eyes ni Jillian ay dalubhasa sa Tao of Illusion. Ang pag-atake ay naglalaman ng isang ilusyon na maaaring makaapekto sa kaluluwa gayon din ng isang nakakasakit na pag-atake ng kaluluwa. Weng! Weng! Isang ripple ang lumitaw sa ibabaw ng berdeng lawa, na pagkatapos ay naging mga alon. Malinaw na ang pag-atake ng kaluluwa ni Jillian ay may tiyak na epekto dito. Hand of the Demonic Sky. Umungo si Jiuwuji habang ginagamit niya ang pagkakataong ito para umatake. Boom! Isang higanteng itim na kamay ang nagpatawag ng itim na apoy at dumurog patungo sa isang lugar na malapit sa gilid ng lawa na may sapat na puwersa upang sirain ang langit at lupa. Boom! Ang malaking Hand of the Demonic Sky ay nakipagsagupaan sa alon ng berdeng tubig sa pond. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, kahit na ang kapangyarihan ng Demonic Dao Secret Technique ni Jiuwuji ay malapit sa isang emperor, hindi ito makakalusot sa depensa ng pond. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang berdeng lawa ay naapektuhan ng mga ilusyon at pag-atake ng kaluluwa ng Purple Star Eyes, kaya maaari lamang nitong gamitin ang 50% ng kapangyarihan nito ng higit sa lahat. Bam! 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 Boom! Pinaikot ni Jiuwuji ang kanyang kapangyarihan ng demonyo at ang kanyang domain sa maximum at sa wakas ay itinulak ang kanyang kamay ng Demonic Sky pababa ng ilang yarda. Kasabay nito, ang mga elite ng G-Family at Nine Darkness Palace ay umatake sa berdeng lawa. Star Destruction. Namula ang mukha ni Jillian habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin at pinaikot ang kanyang Soul Dao ay Bloodline Techniques ng lubos. Sa wakas, sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, nagawa nilang itulak ang alon ng tubig pababa ng 1 metro, ngunit sa lugar lamang kung saan umaatake ang kamay ng Demonic Sky. Ilang Green Water Sky Latios ang nabunyag. Para naman sa Spiritual Flesh Snow Jade Roots, sila ay nasa kailaliman ng pond, kaya mas mahirap makuha ang mga ito. Gayunpaman, nagulat pa rin ang lahat sa ganoong karami. Kunin natin sila. Nakuha ng 2 puwersa ang 2 matandang elite na gumamit ng mga latigo, na sinubukang makuha ang Green Water Sky Latiuses. Gayunpaman, hindi ito mas madaling makuha kaysa sa Spiritual Flesh Snow Jade Roots. Bagamat napigilan ang Water Spirit, isang paminsan-minsang alon ang dumadaloy sa ibabaw ng lawa at itulak ang mga eksperto palayo. Ang isa sa mga matatandang elite na may latigo ay sinipsip ng whirlpool. Ang mga alon sa lawa ay halos hindi napigilan. Sila ay patuloy na nagbabago. Ang paminsan-minsang jet ng tubig o higanteng whirlpool ay lilito paminsan-minsan. Makalipas ang humigit kumulang 10 paghinga, ang pinagsamang pagsisikap ng G-Family at Nine Darkness Palace ay nakakuha ng hindi kumpletong Green Water Sky Lotus. Nawala ang ilang petals at dahon sa proseso. Hindi ko na kayang hawakan ito ng mas matagal. Pulang-pula ang mukha ni Jiuwuji, at ang kanyang True Yuan ay nasa sobrang galit na half-burning state. Ang kanyang kamay ng Demonic Sky at ang kanyang demonyong nasasakupan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging hindi matatag. Hindi rin ako makatagal ng matagal. Nanginginig ang mga mata ni Jillian, at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pumunta ka. Sa huling sandali, nakuha ng mas matandang elite mula sa G-Family ang ilang petals ng Green Water Sky Lotus, habang ang ilang miyembro ng Nine Darkness Palace ay nakakuha ng Lotus Seed. Weng! Bam! Isang napakalaking mabagyong alon ang nabuo sa berdeng lawa. Bam! Bam! Si Jiuwuji at Jillian ay pinalipad. Tumagas ang dugo mula sa bibig ni Jillian, habang ang isang pares ng nagninangas na mga pakpak ng demonyo ay namuo sa likod ni Jiuwuji at pinatatag siya. Hindi masama. Isang ngiti ang nabuo sa bibig ni Zhao Feng habang hinahangaan niya ang palabas. Ang pinagsamang pagsisikap ng Nine Darkness Palace at ng G-Family ay halos hindi nakakuha ng 1/2 Green Water Sky Latiuses. Nagtagumpay sila. Hindi itinago ni Nan Gongsheng ang kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi maganda. Lahat, mag-ingat sa purple-haired demonic duo. Biglang may naalala si Jiuwuji at biglang nagbago ang ekspresyon niya.
Ang purple-haired demonic duo ay kilala sa pandarambong, at maaari rin silang magsimulang mandarambong dito. Siguro dahil ang purple-haired demonic duo ay hindi nagdambong sa loob ng ilang sandali, at dahil ibinigay nila sa kanila ang kanilang pag-iisip, ang duo ay pansamantalang nakalimutan ng dalawang pinuno. Gago. Naalala rin iyon ni Jillian at napagtanto niyang niloko siya ng duo. Magbago man ang hitsura ng isang tao, nanatiling pareho ang kanilang ugali at katangian. Ngayon ay isang napakagandang pagkakataon, sina Jillian at Ji ay pinalipad at parehong nasugatan. Bakit hindi magnakaw sa kanila ang purple-haired demonic duo? Dinilaan ni Nanggang Sheng ang kanyang mga labi, na para bang nasa sabik siya. Isa't kalahating green water skylight uses lang ito. Isang mapang-asar na boses ang nanggaling sa nakababatang kabataang may purple na buhok. Kasabay nito, marahang tinapik ng isang kamay ang balikat ni Nanggang Sheng, na nagpatigil sa pag-atake nito. Hindi sila umatake. Kailan nagbago ang ugali nila? Nagkatinginan sina Ji at Jillian at nagpakawalan ng hininga. Nakaramdam sila ng hindi makapaniwala. Sa tabi ng pond, nakatayo lang doon sina Zhao Feng at Nanggang Sheng nang hindi umaatake. Kung gustong umatake ng purple-haired demonic duo, walang makakapidyo sa kanila ngayon. Gayunpaman, mula sa tono ni Zhao Feng, tila hindi nila gusto ang isa at kalahating green water skylight uses. Sige, oras na natin ngayon. Pinagmasdan ng tingin ni Zhao Feng ang bahagyang pagod na puwersa ng Nine Darkness Palace at ng Ji family. Nang marinig iyon, nanginag ang puso ni Jillian at Ji. Natigilan ang magkabilang puwersa habang nakatingin sa kalmadong binata na may kulay ube na buhok. Anong uri ng paraan ang gagamitin ng purple-haired demonic duo para makuha ang green water skylight uses? Nagulat ang lahat, at umaasa rin. Si Zhao Feng ay humakbang pasulong, at ang mga lilang arko ng kidlat ay kumislap sa kanyang mga mata habang ang kanyang buhok ay umihip sa hangin. Isang lilang mundo ng mga ilusyon ang tila nabuo sa kanyang kaliwang mata. Sa isang hakbang lang, nagsimulang manginig ang linya ng dugo ni Jillian. Pandiao Spirit, ibigay ang kalahati ng green water skylight uses at spiritual flesh snow jade roots, at hahayaan kitang mabuhay. Isang nangingibabaw at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kaluluwa dimensyon. Nagkatinginan ang mga mula sa Nine Darkness Palace at ang Ji family. Kakaiba ang mga ekspresyon ni Ji at Jillian. Ang pamamaraan ni Zhao Feng ay para bantaan ang Pond Spirit. King of Gods, Kabanata 838. Napakalaking halaga. Pandiao Spirit, ibigay ang kalahati ng green water skylight uses at spiritual flesh snow jade roots, at hahayaan kitang mabuhay. Ang malakas na banta ni Zhao Feng ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ang pinagsamang puwersa ni Ji at Jillian ay halos hindi nakakuha ng isa't kalahating green water skylight uses, at ngayon ay humihingi lang si Zhao Feng ng kalahati ng lahat ng lotus at lotus roots. Ang kabuoang halaga ay hindi bababa sa 100. Nang matapos ang kanyang mga salita, boom! Ang isang alon ng tubig ay lumundag mula sa lawa, na nagpapahiwatig ng galit at paghamak ng Yao Spirit. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang binubuksan niya ang kaliwang linya ng dugo sa mata, at lumabas ang isang lilang arko ng banal na liwanag. Isang nakakatakot at nakakunot na kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ang naging mental energy spike at tumagos sa berdeng lawa. Habang umusbong ang spike na ito, ang mga henyo at elite na naruroon ay nakadama ng matinding sakit at matinding pressure, at ito ay isang natitirang shockwave lamang. Ang purple star eyes ni Jillian ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali, at ang kanyang Soul Eye Bloodline power ay napigilan. Kahit na ang isang mas matandang elite tulad ni Ji ay nagsimulang makaramdam ng lamig at pagkabalisa. Arg! Isang hiyawan ang nagmula sa berdeng lawa. Boom! 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 Ang mental energy spike ay naglalaman ng kidlat at kulog, na nagsimulang sumabog nang tumusok ito sa kaluluwa ng Yao Spirit na parang isang kapigatian na bumababa mula sa langit. Ngayong magagamit na ni Zhao Feng ang bahagi ng kanyang Emperor Intent, maaari na siyang gumamit ng kaunting halaga ng God Tribulation Lightning. Bilang karagdagan, ang kanyang kaluluwa ay napino ng God Tribulation Lightning, kaya kahit na gumamit siya ng isang normal na pag-atake tulad ng mental energy spike,
naglalaman ito ng kapangyarihan at mga batas ng God Tribulation Lightning. Weng! Bam! Lumaki ang mga alon sa berdeng pond habang patuloy ang hiyawan sa dimensyon ng kaluluwa. Isang condensed mental energy spike lang ang nasugatan sa kamalayan ng Yao Spirit. Panoorin habang sinisira ko ang iyong kamalayan. Umungol si Zhao Fang. Nakita na niya sa pamamagitan ng Yao Spirit ng pond. Ang Yao Spirit ay napakalakas, na dahil sa kung paano ito nabuo. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng pag-iral sa kahangahangang kapaligiran na ito, sa wakas ay nabuo ang sarili nitong kamalayan, at ang lawan na ito ay ang katawan nito. Gayunpaman, kumpara sa hilaw na kapangyarihan nito, hindi alam ng Yao Spirit kung paano palakasin ang kaluluwa nito. Ang ginawa lang nito ay umupo doon araw-araw. Sa mga tuntunin ng hilaw na lakas, ang Yao Spirit na ito ay maihahambing sa isang emperor, ngunit hindi man lang ito nakaalis sa lugar ng pond na ito. Bagamat ang kaluluwa nito ay maihahambing sa isang emperor sa laki, ang kalidad, teknik, at ang aktwal na kapangyarihan ay wala pa sa antas ng isang hari na dalubhasa sa daw ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang simpleng mental energy spike ni Zhao Fang ay nasugatan na ang kamalayan ng Yao Spirit. Isang transparent na wind lightning eye flame ang nagsimulang mabuo sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ito ay isang malakas na hakbang sa pagpatay. Ang mga elemento ng wind lightning eye flame ay perpektong sinalungat ang pond Yao Spirit. Nakakatakot na apoy ng mata ng soul. Ramdam ni Jilan kung gaano kakilakilabot ang wind lightning eye flame. Ang isang normal na hari ay agad na papatayin nito, at ang kanilang kaluluwa ay mawawasak, na hindi magbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay muli. Tiwala si Zhao Fang na ang suntok na ito ay maaaring makapinsala sa kamalayan ng Yao Spirit. Kung ito ay naging maayos, maaari pang gumuho ang kanyang kamalayan. Boom boom! Ang tubig sa pond ay nagsimulang manginig, na parang nagpapakita ng takot sa pond na Yao Spirit. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang pisikal na aspeto nito dahil wala silang magagawa laban sa apoy ng soul eye ni Zhao Fang. My Lord, patawarin mo ako. Isang berdeng diyosa na nagpapalabas ng malakas na aura ng tubig ang nagsimulang mabuo sa gitna ng lawa. Ang lahat ng mga henyo at elite sa malapit ay naramdamang hindi makahinga. My Lord, ibibigay ko sa iyo ang Green Water Skylat Uses at ang Spiritual Flesh Jade Roots. Ang berdeng diyosa ng tubig ay mukhang lubhang nakikiramay. Dahil sa eksenang ito, napatulala sina Jiu Wuji, Jilan, at kumpanya. Ginawa nila ang lahat ng makakaya at nakakuha lamang sila ng 1.5 lotus, habang si Zhao Fang ay talagang nagawang pilitin ang Pond Yao Spirit na ibigay sa kanya ang lahat ng lot uses at mga ugat. Kolektahin ang mga samsam ng digmaan. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakatutok sa berdeng diyosa ng tubig na nabuo ng berdeng lawa. Nagawa niyang makuha ang mga ito ng napakadali. Natarante si Gongsheng at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga utos ni Zhao Fang ay yumanig sa kanya pabalik sa realidad, at mabilis siyang nagpunta upang kolektahin ang Green Water Skylat Uses at Spiritual Flesh Snow Jade Roots. Meow meow. Sa isang flash ng silver gray, isang maliit na pusa ang dumaong sa pond at nagsimulang kolektahin ang Green Water Skylat Uses at Spiritual Flesh Snow Jade Roots. Walang nagawa si Zhao Fang. Nakatayo lang siya roon, at isang malamig na kislap ng asol na yelo ang lumitaw sa kanyang mga mata na nagparamdam sa berdeng diyosa ng tubig na tila siya ay tinatakan sa yelo. Bam! 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 Mabilis na sinimulan ni Gongsheng at ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga samsam ng digmaan mula sa berdeng lawa. Si Jiu Wuji at ang kasamang malapit ay nataranta at napuno ng selos. Halos mabaliw sila sa kawalan nila. Mayroong napakalaking dami ng Green Water Skylat Uses sa pond, hindi banggitin ang mga ugat. Pagkaraan ng ilang sandali, kalahati ng Green Water Skylat Uses at Spiritual Flesh Snow Jade Roots ay nakolekta ni Gongsheng at ng munting pas ang magnanakaw. Mabuti naman. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at pinigilan si Gongsheng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Masasabi niya na ang Green Water Skylat Uses at Spiritual Flesh Snow Jade Roots ay may kinalaman sa Pond Yao Spirits Foundation. Dahil sinunod nito ang kanyang utos, handa si Zhao Fang na buhayin ito.
Matapos ayusin ang mga samsam sa digmaan, binilang nila ang bilang ng green water skylat uses at spiritual flesh snow jade roots na kanilang kinuha, at umabot ito sa halos 700. Zhao Feng, lahat ng ito ay sa iyo. Kumuha lang si Nan Gongsheng ng 10 green water skylat use at ilang spiritual flesh snow jade roots. Sa katotohanan, sa antas ni Nan Gongsheng, kaunting bilang lamang ng green water sky lotus ang magiging epektibo. Anything after that amount would just be a waste. Kapag naabot ng isang tao ang Mystic Light Realm o ang Demigod Realm, hindi na nila kailangan lamang ng mataas na dami ng resources, kailangan din nila ng dekalidad na resources. Katulad nito, kung ang mga mapagkukunan ay hindi sapat na mataas ang kalidad, ang isa ay hindi maaaring maging isang emperador kahit na mayroon silang isang buong grupo ng mga mapagkukunan. Ang maraming green water skylat use na ito ay maaaring lumikha ng isang grupo ng mga Void God Realm Kings sa labas ng mundo. Si Zhao Feng ay may sariling plano. Ang green water sky lotus ay nahati sa mga talulot, dahon, prutas, at buto, na nakatulong sa soul intent, ang pisikal na katawan, at may mga kakayahan sa pagpapagaling. Isa itong walang katulad na kayamanan para sa sinumang nasa ilalim ng Void God Realm. Maaaring gumamit si Zhao Feng ng iilan upang pagsamasamahin ang kanyang cultivation at higit na gisingin ang kanyang Emperor intent. Para sa spiritual flesh snow jade roots, marami silang gamit. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang spiritual flesh snow jade roots ay maaaring lumikha ng isang malakas na katawan. Hindi lang sila mortal na katawan na gawa sa laman at dugo. At si Zhao Feng ay may 10,000 Divine Thoughts Technique, na nagbigay daan sa kanya na hatiin ang kanyang isip sa hindi mabilang na mga pag-iisip. Hanggat mayroon siyang sapat na mapagkukunan, maaari siyang lumikha ng isang batch ng Jade Root Bodies, na maaari niyang kontrolin gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Maaari niyang gamitin ang mga ito para painitan ang kaaway, o maaari niyang gamitin ang mga ito bilang mga suicide bomber, at sa ilang sitwasyon, maaari pa niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa pagitan ng iba't ibang katawan. Ang pinakahuling yugto ay magiging 100 milyon. Ang kanyang pisikal na katawan ay magiging isang lugar na matutuluyan habang ang kanyang kaluluwa ay nananatiling immortal. Siyempre, isa lang itong iniisip ni Zhao Feng pagkatapos makuha ang spiritual flesh snow jade root. Papunta siya sa labas ng kahon. Purple-haired demonic duo, hindi ka ba natatakot na mag-init ang iyong mga kamay pagkatapos kumuha ng napakaraming mapagkukunan para sa iyong sarili? Hindi maganda ang tingin ni Ji. Ang mga henyo at elite mula sa Ji Family at Nine Darkness Palace ay may pula o berdeng mga mata habang nakatitig kay Zhao Feng. Paano sila magiging handa na makita si Zhao Feng na kumuha ng napakaraming mapagkukunan ng mag-isa? Ang isang green water sky lotus o spiritual flesh snow jade root lamang ay magiging isang walang katulad na kayamanan sa labas ng mundo, pabayaan ang higanteng tumpok na nakuha ni Zhao Feng. Ano? Gusto mong kunin ang ilan sa amin? Isang mapaglarong ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Feng. Natigilan ang lahat. Sinabi mismo ni Zhao Feng kung ano ang iniisip nila. Ang sinumang henyo o elite ay mag-iisip na magnakaw ng ilang lotus pagkatapos makita ang halagang nakuha ng duo. Gayunpaman, si Ji at ang kumpanya ay labis na nag-iingat sa lakas ng purple-haired demonic duo. Kung mag-aaway sila, tiyak na hindi nila mapapanatili ang purple-haired demonic duo. Kahit na mas masahol pa, kung ginamit ni Zhao Feng ang kanyang tunay na lakas, malamang na ang kanilang dalawang puwersa ay magkakaroon ng napakalaking pagkatalo, at hindi nila ito alam. Ang pinakamahalagang punto ay hindi nila alam ang mga pamamaraan o buong lakas ni Zhao Feng. Isang ngiti ang ibinigay ng binata na kulay lila ang buhok sa kanilang paningin. Siya ay tulad ng walang limitasyong karagatan. Walang nakakaalam kung gaano siya kalalim. Magkikita ulit tayo mamaya. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay tumakbo sa malayo sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Katawa-tawa. Ang mapaglarong tono ay halos sumabog si Ji. Bakit napakaraming gate-gate na green water sky lotus at spiritual flesh snow jade roots dito? Biglang bulalas ng isang henyo. Ang lugar kung saan nakatayo lang si Zhao Feng ay puno ng mga punit-punit o sirang piraso ng green water sky lotuses o lanta at bulok na spiritual flesh snow jade roots. Sa kabuuan, sila ay substandard.
Mabilis. Ang mga henyong naruroon ay agad na nagsimulang makipag-away sa kanila, at nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang puwersa. May ilang dosenang substandard na lang ang naiwan. Matapos makuha ang lahat ng iyon, malungkot ang ekspresyon ni Jiwoo-ji habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Siguradong sinasadya ng Moldita na si Zhao Feng na iyon. Nakakuha si Zhao Feng ng napakaraming walang kapantay na lotus at lotus roots, ngunit nag-iwan siya ng grupo ng mga substandard para pag-awayan nila. Para itong isang mayaman na nag-iiwan ng mga tirang pagkain para pag-awayan ng mga pulubi. Isa silang mga bully. Ang demonyong liwanag ay kumislap sa paligid ng katawan ni Jiwoo-ji. Muntik na siyang mabaliw. Hahaha. Humagalpak sa tawa sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang lumilipad sila sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Makalipas ang 4 na oras, natagpuan ng dalawa ang isang nakatagong kuweba at inilabas ang green water skylotuses. Zhao Feng, kasama ang mga green water skylotus na ito, malapit na akong makalusot sa mga huling yugto ng Void God Realm. Si Nan Gongsheng ay lubos na nagtitiwala. Mabuti. Naglabas si Zhao Feng ng buto ng lotus at inilagay ito sa kanyang bibig habang ipinapaikot niya ang kanyang 10,000 divine thoughts at sinimulang pagsamasamahin ang Emperor Intent na kagigising lang kamakailan. King of Gods, Kabanata 839. Ang desisyon ni Nan Gongsheng. Ang Green Water Sky Lotus ay may maraming kakayahan. Ang mga talulot, dahon, prutas, at buto ay naging kapaki-pakinabang kahit sa Void God Realm Kings. Si Zhao Feng ay unang naglabas ng isang binhi upang pagsamahin ang kanyang kaluluwa. Ang mga talulot, buto, at dahon ng Green Water Sky Lotus ay may kakayahang maglinis at maglinis. Maaaring linisin ng binhi ang kaluluwa, at si Zhao Feng ay nakakuha ng malaking halaga ng enerhiya mula sa Soul Suppressing Stone, na itinuturing na tulong sa labas at may ilang mga downsides. Ginagamit na ngayon ni Zhao Feng ang mga buto ng lotus upang pagsamahin ang kanyang kaluluwa at alisin ang mga kahinaan na iyon. Perpekto sana kung nakuha ko ang mga green water skylotus na ito ng mas maaga. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga habang kumagat siya sa isang talulot, na nagbigay ng nakakapreskong aura sa kanyang katawan. Bukod sa mga kakayahan nito sa paglilinis, ang mga talulot ay maaaring tumaas ang estado ng pag-iral at mapupuksa ang mga lason at mga nakatagong pinsala. Makalipas ang kalahating araw, gumamit si Zhao Feng ng isang green water sky lotus, at ang kanyang enerhiya ay ganap na napunan. Bahagya siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung nakuha niya ang green water sky lotus ng mas maaga, ang kanyang paglilinang at lakas ay maaaring tumaas sa bawat aspeto. Gayunpaman, ngayon na ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng ay nalampasan na ang antas ng mga hari, maaari lamang itong pagsamahin ng binhi, hindi palakihin ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, medyo tumaas ang cultivation at soul strength ni Nan Gongsheng pagkatapos gamitin ang green water sky lotus. Malapit nang makapasok si Nan Gongsheng sa mga huling yugto ng Void God Realm. Nasa malapit si Zhao Feng na pinoprotektahan siya. Mararating ni Nan Gongsheng ang mga huling yugto ng Void God Realm humigit kumulang 3 araw mamaya. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang tingin at nagpas siyang dagdagan din ang kanyang lakas bago pumasok sa kailaliman ng Exiyang Palace. Shoo! Pinunit ni Zhao Feng ang ilang petals at kinain ang mga ito. Ang mga petals na ito ay maaaring tumaas ng kaunti sa kanyang estado ng pag-iral, ngunit hindi talaga nito matutulungan ang kanyang pinakamataas na ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body. Ito ay higit sa lahat dahil ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay mayroon ng matibay na pundasyon na nalampasan ang normal na Void God Realm Kings. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sunod-sunod niyang kinakain ang mga talulot na naglabas ng malinaw at dalisay na aura na patuloy na maglilinis sa kanyang katawan. Ang epekto ng 1 o 2 petals ay maaaring karaniwan, ngunit paano kung 12-dosenang o kahit daan-daan? Kailangang malaman ng isa na ang bawat green water sky lotus ay may halos 20 talulot. Sa isang tiyak na punto, ang dami ay ang sarili nitong kalidad. Pagkalipas ng 2 araw, gumamit si Zhao Feng ng kabuuang 200 petals, at ang kanyang balat ay kasing lambot ng isang sanggol. Maputi ito at sapat na malambot para magselos ang mga babae.
Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata habang pumapalibot sa kanyang katawan ang isang patong ng tubig at kidlat. Basag. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang mga buto ni Zhao Fang ay nagsimulang mag-crack, at isang malabong gininto ang kinang-ang nagmula sa mga simbolo ng pilak-asol sa kanyang balat. Kakaibang, ang mga buto at katawan ni Zhao Fang ay agad na lumaki, at siya ay katulad na ngayon ng isang maliit na gintong asol na higanti. Mas malaki na siya ngayon kaysa sa isang normal na tao. Weng! Isang alon ng malabong gininto ang asol na kidlat ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Boom! Boom! Sa sandaling ito, gumuho ang kuweba sa paligid ni Zhao Fang at nag-iwan lamang ng isang tumpok ng maliliit na itim na bato sa paligid niya. Ang lakas ng katawan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Nan Gongsheng, na malapit ng lumusot, ang kanyang katawan at dugo ay nanginginig habang ang malakas na presyon ay bumaba sa kanya. Sa kabutihang palad, napanatili nila ang isang tiyak na distansya. Basag. Basag. Nagsimulang magkontrata ang katawan at laman ni Zhao Fang. Maaari siyang mag-transform sa laki ng isang 9 na taong gulang na bata, ngunit ang kanyang aktwal na hitsura ay hindi magbabago. Weng. Ang isang layer ng malabong ginto at asol ay nagsimulang maging mas maliwanag, at ito ay halos nagkatotoo habang ang isang hadlang ay nabuo sa paligid ng katawan ni Zhao Fang. Ikalimang antas ng Sacred Lightning Body. Bakas sa mukha ni Zhao Fang ang tuwa at saya. Ilang oras na ang nakalipas, ang nabuhay na bata na si Demigod ay nagawa lamang na maabot ang unang bahagi ng ikalimang antas ng Golden Kun Sacred Body kahit na sa tulong ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Siya ay isang maliit na tier na mas mataas kaysa sa kasalukuyang antas ni Zhao Fang, ngunit ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay mas advanced at may mas potensyal. Ang kumpiyansa ni Zhao Fang ay tumaas ng husto pagkatapos maabot ang ikalimang antas ng Golden Kun Sacred Lightning Body. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang True Yuan o ang kanyang Eye Bloodline, magagawa niyang sugpuin ang normal na Void God Realm Kings na may purong pisikal na lakas. Gayunpaman, ang Sacred Lightning Body ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng lakas, ito rin ay nagbigay sa kanya ng malakas na depensa, konstitusyon, at bilis ng pagbawi. Maaaring sabihin na ang ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ay maihahambing sa mga unang yugto ng Immortal Body. Kung walang sapat na kapangyarihan, siya ay karaniwang hindi masusugatan. Makalipas ang 4 na oras, lumitaw ang isang surge ng magnificent power sa paligid ng parehong lugar at nagdulot ng mga pilak at purple na guhit ng liwanag na dumaloy sa hangin. Ang isang masamang aura ay agad na naging dahilan upang bumagal ang kalapit na Heaven-Earth Yuan Qi, at maging ang God's Forbidden Array sa malapit ay nagsimulang manginig. Nagpakita si Zhao Fang ng kakaibang hitsura. Hindi dahil nakalusot si Nan Gongsheng, kundi dahil sa tanawin pagkatapos niyang makapasok. Kailangang malaman ng isa na ang Exiyang Palace ay may makapangyarihang mga batas na pumipigil sa lahat ng uri ng enerhiya, ngunit ang paglusot ni Nan Gongsheng ay talagang nagparamdam sa God's Forbidden Array. Dahil dito, napaisip si Zhao Fang. Tagumpay. Ang lilang buhok ni Nan Gongsheng ay naging mas masama, at ang kulay lila at dugong gasuklay na buwan sa kanyang noo ay naging mas maliwanag. Ang bawat paghinga at pagbuga niya ay tila nagliliwanag ng pinakamataas na kapangyarihan na maaaring gumuho ng normal na True Yuan. Nagulat si Zhao Fang sa kanyang nakita. Ang Evil God Crystal ay ganap na sumanib sa spatial domain ni Nan Gongsheng, at ito ay sumanib pa sa pundasyon ng kanyang True Yuan Dimension. Ang spatial na kapangyarihan ni Nan Gongsheng ay isa na ngayon sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Sa puntong ito, mas malakas si Nan Gongsheng kaysa kay Jiu Ji mula sa Nine Darkness Palace. Kahit si Zhao Fang ay walang kumpiyansa na talunin siya nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang Eye Bloodline at ang kanyang Emperor Intent. Nan Gongsheng, binabati kita. Ang iyong lakas ay sapat na para ikaw ay nasa top 20 ng Great Gun Imperial Genius Rankings. Ngumiti si Zhao Fang habang binabati. Ang lakas ni Nan Gongsheng ay nasa rank 100 lang ng Imperial Genius Ranking nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Naabot ko ang mga huling yugto ng Void God Realm ng mas maaga kaysa sa inaakala ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa Evil God Crystal at Junior Martial Brother Zhao. Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na maging medyo komplikado ng dama po ang kanyang tingin kay Zhao Fang. Kung hindi niya nakilala si Zhao Fang,
hindi siya makakatagpo ng ganoong kapalaran o patuloy na lalakas. Umiling si Zhao Feng. Noong una siyang pumasok sa Divine Illusion Dimension, kailangan niya ng grupo para lang mabuhay, ngunit sa kabutihang palad, nakilala niya si Nan Gongsheng at ginamit niya ang King Level Strength at Space Technique ng huli para mabuhay. Sa isang tiyak na antas, masasabi ng isang tao na pinahintulutan ni Zhao Feng si Nan Gongsheng na makamit ang kanyang kasalukuyang mga resulta, ngunit ganoon din ang ginawa ni Nan Gongsheng para kay Zhao Feng. Sila ay ang perpektong duo. Ngayon, parehong may kakayahan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng na mag-isa kung gusto nila. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay lumampas sa ika-4 na antas, kaya wala siyang anumang kahinaan at hindi na kailangan ng proteksyon ni Nan Gongsheng. Zhao Feng, nararamdaman ko ang pinagmumulan ng kapangyarihan mula sa kaibuturan ng Exiyang Palace na nagpapatawag sa akin. Nag-alinlangan si Nan Gongsheng bago tuluyang nagsalita. Nang marinig iyon, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Ang Evil God Crystal ay malamang na nabuo ng sinaunang Diyos na si Exiyang upang patatagin ang pagkasira ng Black Serpent Dragon. Gayunpaman, gaano man kalakas ang selyo, ito ay naging mahina pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng na kinuha ang Evil God Crystal palayo ay bahagyang nagpasulong ng hindi may iwasang pasulong. Nan Gongsheng, kahit na nagsimula kang sumanib sa kapangyarihan ng Evil God Crystal, hindi pa rin nagbabago ang iyong ugali. Kung susundin mo ang pagpapatawag na ito, maaari kang maging mas malakas, ngunit ang panganib ay halos hindi maisip. Baka sa huli, lahat ng ito ay magbunga ng wala. Babala ni Zhao Feng. Ang pagpapatawag ay malamang na naiwan ng kapangyarihan ng Ancient God Exiyang o isang bagay na may kaugnayan. Si Nan Gongsheng ay may dalawang pagpipilian ngayon. Ang isa ay walang gagawin. Sa tulong ng Evil God Crystal, ang potensyal ni Nan Gongsheng ay tumaas ng husto, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay bago maabot ang Heavenly Divine Realm. Ang kanyang kasalukuyang kinabukasan ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa Demigod Kunyon sa kanyang tuktok. Ang pangalawa ay ang pagsunod sa pagpapatawag, ngunit ang panganib na kasangkot ay hindi maisip. Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Crystal ay isang kapangyarihan na pag-aari ng mga Diyos, at ang lugar na ito ay isang palasyo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng mga mortal. Higit pa rito, si Exiyang ay isang masamang Diyos. Hindi siya mabait na tao. Huminga ng malalim si Nan Gongsheng habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang susunod niyang desisyon ay magpapabago sa kanyang buhay. Sa totoo lang, napakaswerte na ni Nan Gongsheng na hindi binaluktot ng Evil God Crystal ang kanyang saloobin, at tinulungan siya ni Zhao Feng sa bagay na iyon. Sa puso ni Nan Gongsheng, si Zhao Feng ay isang bundok na hindi malalampasan. Junior Marshal Brother Zhao, gumawa ka ng milagro ng makaligtas sa Pursuit of Death, at binuhay mo pa ang Demigod Kunyon. Kung tutulungan mo ako, tulungan mo ako hanggang dulo. Yumuko si Nan Gongsheng kay Zhao Feng nang may pasasalamat at pag-asa. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Isang malakas na pisikal na puwersa ang lumitaw mula sa katawan ni Zhao Feng at pinigilan si Nan Gongsheng sa pagyuko. Sinasabi sa akin ng instinct na ang pagpapatawag ay makapagbibigay daan sa akin na maabot ang rurok ng buhay at maaaring mahawakan pa ang domain ng mga Diyos. Huminga ng malalim si Nan Gongsheng nang lumitaw sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais para sa kapangyarihan. Ang nasasakupan ng mga Diyos. Maging si Zhao Feng ay bahagyang naantig. Sige, ito ang pinili mo. Tutulungan kita. Sumang-ayon si Zhao Feng. Sa totoo lang, mas inisip pa niya ito kaysa kay Nan Gongsheng. Kung susundin niya ang pagpapatawag ni Nan Gongsheng, maaaring malaman niya ang ilang mga lihim tungkol sa domain ng mga Diyos sa kaibuturan ng Exiyang Palace. Sa labas ng Exiyang Palace. Hihihi, ito ay naging mas kawili-wili. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umikot sa hangin at nagsimulang mamulong sa sarili. Ang domain ng mga Diyos ay hindi isang bagay na may isip ng mga langgam na ito. Gayunpaman, sa dalawang brats na iyon, ang isa ay sumanib sa Evil God Crystal, at ang isa ay muling binuhay ang isang demigod. Hindi sila dapat maliitin. King of Gods, Kabanata 840. Nakalilito.
Sina Zhao Feng at ang bagong advanced na Nangongsheng ay pinagsama-sama ang kanilang mga pundasyon para sa isa pang kalahating araw bago makipagsapalaran patungo sa kaibuturan ng Xiyang Palace. Dahil gumamit sila ng 3 araw para makalusot, baka medyo nasa likod sila ng ibang mga henyo at elite. Shua. Shua. Isang layer ng makapangyarihang silver at purple ang tumakip sa duo habang sila ay gumagalaw sa himpapawid ng may napakabilis na bilis. Ang duo ay nakatagpo ng maraming tukso sa daan. Maraming mga normal na bagay sa loob ng palasyo ng Diyos ay bihira sa labas ng mundo. Ang ilang mga bagay ay mga bagay na maaari lamang nilang pangarapin. Sina Zhao Feng at Nangongsheng ay hindi nang ahas na manatili para sa alinman sa mga normal na kayamanan. Kukunin lang ng dalawa ang pinakamahalagang kayamanan. Makalipas ang kalahating araw, pumasok ang dalawa sa kailaliman ng Xiyang Palace. Isang malaking grupo ng mga nakamamanghang gusali ang nakita. Ang mga ito ay konektado sa pamamagitan ng mga walkway o tulay, at karamihan sa mga ito ay madilim na kulay. Dark purple at dark red ang bumubuo sa karamihan. Sa pinakasentro ng mga gusaling ito ay isang lilang kristal na tore na bumaril sa langit. Ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga lilang jade na bato. Isang napakalaking pressure ang mararamdaman mula sa Purple Crystal Tower kahit sa malayo. Ang tunay na yuan ng ilan sa mga tagalabas sa malapit ay nagsimulang manginig. Hindi sila nang ahas na lumaban-laban sa Purple Crystal Tower kung hindi ay tataas ang pressure. Wow! Isang gwapong lalaking nakasuot ng baluti ang nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay pumuti. Young Sir Qi, huwag labanan ang puwersa ng Purple Crystal Tower. Bulalas ng isang may balbas na matanda sa malapit. Ang gwapong lalaking nakasuot at ang matanda ay parehong nakarating sa Void God Realm. Ang dating ay isang domain level king. Ang grupong ito ay nagmula sa Grand Duke Qi's Palace, na matatagpuan sa isa sa 18 probinsya ng Great Gunlord Dynasty. Ang Purple Crystal Tower na iyon ay malamang na nauugnay sa core ng Xiyang Palace. Ang bawat isa sa mga lilang kristal na bato na bumubuo dito ay hindi bababa sa maihahambing sa isang substandard na God Crystal. Natigilan ang balbas. Ang elder na ito ay isang half-step king mula sa Grand Duke Qi's Palace, ngunit pagkatapos na makapasok sa Divine Illusion Dimension, at sa partikular na Xiyang Palace, sa wakas ay nagawa niyang makapasok sa Void God Realm. Karamihan sa mga elite na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay gumawa ng isang uri ng pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang mga maaaring pumasok ay mga elite ng mas lumang henerasyon at walang katulad na mga henyo ng nakababatang henerasyon. Nasa likod na tayo ng Sky Suspension Palace at ng mga imperial. Uminom ang batang Sir Qi ng isang patak ng mahalagang likido na nakuha niya sa Xiyang Palace, at ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Mas makinis pa ang balat niya kumpara kanina. Ang mga elite ng Grand Duke Qi's Palace ay muling inayos ang kanilang mga sarili bago maingat na nag-scout pa. Ang lahat ng puwersa sa Xiyang Palace ay nakatagpo ng ilang uri ng panganib. Bagamat ang mga panganib na ito ay malamang na napaka-normal para sa Xiyang Palace, ito ay lubhang nakamamatay para sa mga tagalabas. Halimbawa, ang nakalalasong dulo ng isang halaman o isang random na maruming puddle ng tubig sa lupa ay maaaring pumatay sa kalahating hakbang ng mga hari at maging ang mga tunay na hari. Sa makatuwid, ang lahat ng puwersa ay maingat at maingat habang sila ay sumusulong. Sa sandaling ito, dalawang figure na nababalutan ng lila at pilak na liwanag ang nakarating sa kailaliman ng palasyo. Purple-haired demonic duo. Ang mga mula sa palasyo ni Grand Duke Qi ay umuungal nang ipakita nila ang mga hitsura ng puot at gulat. Agad na lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mukha ni Young Sir Qi at ng balbas na elder habang nagpapalabas sila ng magnificent power at umatake. Mga magnanakaw, saan sa tingin niyo pupunta? Ang nakasuot ng armor na si Young Sir Qi ay umungal habang nangunguna siya ng may puot at galit. Shua! Sa isang kislap ng pilak at lila, sina Zhao Feng at Nangongsheng ay dumaong sa isang pavilion na may mga nalilitong ekspresyon. Purple-haired demonic duo, ninakawan mo at tinambangan ang palasyo ni Grand Duke Qi at pinatay ang dalawa sa ating mga disipulo. Paano mo babayaran iyon? Sabi ng may balbas na matanda sa malalim na tono. Magnanakaw. Ambush.
Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng na may pagkalito. Bagamat nagnakaw sila mula sa maraming puwersa, hindi nila naaalala ang pandarambong mula sa palasyo ng Grand Duke Qi, at pagkatapos na makapasok sa Exiyang Palace, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay hindi nagnakaw ng anuman mula sa sinuman. Kahit gaano pa sila kalakas, ayaw nilang masaktan ang bawat puwersa dito. Sa sandaling ito, ang lalaking nakasuot ng sandata at ang balbas na elder ay sumugod mula sa dalawang panig. Dazzling Sky Star. Itinulak ng lalaking nakasuot ang sibat na hawak niya, at tila sumasabog ang mga bituin sa langit. Punong-puno ng hangin ang nakakapanghinayang aura. Ang simpleng tulak na ito ay naglalaman ng malamig at mabigat na spatial power. Sa mga tuntunin ng lakas, itong Young Sir Qi na nakasuot ay malapit kay Jiuhuji. Siya ay naging mas malakas sa Divine Illusion Dimension. Petty Tricks. Isang batang may kulay ube na buhok na nakaitim ang nakipagsagupaan laban kay Young Sir Qi na may maliwanag na kislap ng lila at pilak. Isang halos materialized na purple and silver spatial domain ang nabuo at naglabas ng masamang kapangyarihan na maaaring magbago sa mga ekspresyon ng kahit na mga emperor. Bam! 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 Ang dalawang figure at spatial na sukat ay nagsagupaan sa hangin. Hindi maganda. Bulalas ng batang si Sir Qi habang nilalamon ng masamang kapangyarihan ang kanyang tulak. Lila at pilak na spatial blade ay nilaslas. Weng! Ding! 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 Napilitan ng batang si Sir Qi na umatras habang kumukupas ang kulay ng mabituing liwanag sa paligid niya. Naiwan din ang mga gasgas sa kanyang baluti. Kung hindi dahil sa halos heaven-grade armor na nagpoprotekta sa kanya, mawawalan siya ng isang layer ng balat, kung nakaligtas man siya. Kasabay nito, natapos din ang away ni Zhao Feng at ng balbas na elder. Bastos ka! Naghagis ng simpleng suntok si Zhao Feng at nagpakawala ng maningning na gininto ang asol na sinag na kumikinang sa mga arko ng kidlat. Boom! Napuno ng mabigat na pakiramdam ang hangin, parang may malaking bundok na bumababa. Arg! Ang balbas na elder na kamakailan lamang ay nakarating sa Void God Realm ay sumigaw ng ang kanyang magnificent power ay nabasag, at siya ay nahulog na parang sirang saranggola. Napapaso ang buong katawan niya. Sa isang suntok lang, malubhang nasugatan ni Zhao Feng ang balbas na elder sa kanyang sacred lightning body na nag-iisa. Ang mga dumarating na half-step na hari mula sa Grand Duke Qi's Palace ay nakahinga ng maluwag ng maputi ang kanilang mga mukha. Sa isang palitan lang, natalo si Young Sir Qi at ang balbas na elder. Sa partikular, ang Void God Realm na may balbas na elder ay nasugatan ng isang Great Origin Core Realm na may purple-haired na kabataan. Grand Duke Qi's Palace, kung hindi mo kami bibigyan ng magandang paliwanag, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ng buhay. Malamig na ngumisi si Nan Gongsheng. Ang duo ay natarante sa mga aksyon ng Grand Duke Qi's Palace. Purple-haired demonic duo, may malaking panganib sa harap natin at lahat tayo ay nasa iisang bangka, ngunit kayong dalawa ay hindi nagbago at umaatake pa rin sa mga tao. Ang balbas na matanda ay umupo mula sa lupa at sinabi sa isang malungkot na tono. Atake. Kailan kami umatake? Tanong ni Nan Gongsheng. Tumayo si Zhao Feng sa gilid na nakakunot ang mga kilay habang nagsimulang mag-isip. Huwag mo kaming subukang linlangan. 2 araw ang nakalipas, noong sinusubukan naming kumuha ng Sky Dew Water, tinambangan nyo kaming 2. Kayong 2 ang magnanakaw. Makikilala kita kahit naging alikabok ka na. Ang mga mula sa palasyo ni Grand Duke Qi ay nagalit. Sigurado silang lahat na sinalakay sila ng purple-haired demonic duo. Purple-haired demonic duo, hindi lang 1 o 2 puwersa ang inatake mo. Aalisin namin kayong 2 kapag dumating na ang lahat. Ang mga taong ito ay galit at puno ng puot, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at naramdamang may mali. Purple-haired demonic duo, mamatay. Halos 10 figure ang lumitaw sa isang walkway na hindi kalayuan. Ang mga pinuno ay 2 hari. Ang isa ay isang kabataang nakasuot ng itim na damit at ang isa ay isang kaakit-akit na dilag na may asol na buhok. Ito ay ang Jiang family. Ito si Jiang Chen at ang numero 1 kagandahan ng Jiang family, Jiang Feizo. Ang mga mula sa Grand Duke Qi's Palace ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon.
Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nakipag-away sa Jiang family noon, kaya masasabing pamilyar sila sa isa't isa. Gayunpaman, ang numero 1 kagandahan na ninakaw ni Zhao Feng ay isa na ngayong hari. Nang mabaygo ang kanilang orihinal na plano, nagpasya ang Jiang family na sumuko sa pagpatay sa purple-haired demonic duo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay pinagbantaan ng Black Destruction Serpent Destruction, kaya lahat sila ay nasa parehong bangka ngayon. Purple-haired demonic duo. Kinagat ng asol na buhok na si Jiang Feizo ang kanyang mga labi. Kinuha mo ang aking Water Mother Essence noon, at tinambangan mo ang Jiang family pagkatapos pumasok sa Exiyang Palace, pinatay at pailay ang dalawa sa kanila at ninakaw ang 5 Mystic Heavy Water na sa wakas ay nakuha natin. Zhao Feng, Nan Gongsheng, aalisin namin kayong mga bastos bago namin harapin ang panganib ng Black Destruction Serpent Dragon. Lumipad si Jiang Chen mula sa kabilang panig at inatake ni Pincer ang dalawa. Naguguluhan pa rin sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang dalawa ay hindi nagdulot ng anumang gulo pagkatapos pumasok sa Exiyang Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay pinagbantaan ng Black Serpent Dragon, at alam pa rin ni Zhao Feng ang kahalagahan ng higit na kabutihan. Umatras muna tayo sa ngayon. Parehong may naramdaman sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Whoosh! Whoosh! Mabilis na umatras ang dalawa sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Bumalik ka dito. Sina Jiang Chen, Jiang Feizo, at ang nakabaluti na Yang Shirchi ay sinubukan silang pigilan. Bam! 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 Isang masamang lilang pilak na liwanag ang pumuno sa hangin. Kasabay nito, isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang dumurog tulad ng Mount Tai at nagpagulong-gulong ang dugo ng lahat. Boom! 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 Napaatras lahat ang tatlong hari. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Jiang Feizo, kaka-rating lang niya sa Void God Realm, at ang kanyang mukha ay naging puti-putla. Ang lakas ng purple-haired demonic duo ay nagiging mas dakila. Natigilan ang dalawang puwersa. Mukhang nagtitimpi ang demonyong duo na iyon kanina. Kumikislap ang mga mata ng malalang balbas na nasugatan ng maging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Whoosh! 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 Ilang sandali pa, 10 o 20 figure ang lumipad mula sa isang katapat na gusali. Sky Suspension Palace. Ang mga mula sa Jiang family at Grand Duke Kiz Palace ay napuno ng kagalakan, ngunit ang mga reinforcement na ito ay isang hakbang na huli na. Ang purple-haired demonic duo ay nawala na parang mga multo. Huli na tayo. Mukhang naramdaman tayo ng purple-haired demonic duo at maaga silang umalis. Umakyat ang tatlong king henyo mula sa Sky Suspension Palace, sina Xuan Yuanwen, Senior Marshal Brother Zhou, at ang babaeng naka-apricot robe. Malamig ang mga mata ng tatlong haring ito. Parang iniisip ng purple-haired demonic duo na nabuhay sila ng masyadong mahaba. Kahit hindi sila nagtagumpay, naglakas loob pa silang tambangan ang Sky Suspension Palace. Malamig ang mukha ng babaeng nakasuot ng apricot. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang papatay sa demonyong duo na iyon. Ang layunin ng pagpatay at galit ay lumitaw sa matikas na mukha ni Xuan Yuanwen sa unang pagkakataon. Isang banal na liwanag ang tila bumaril sa kanyang mga mata, at ito ay may kakayahang maghiwa-hiwa sa kalawakan at maputol ang lahat ng layunin. Emperor Intent. Ang layuning ito ay tila mas malakas kaysa sa normal na Emperor Intent. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa pamilya Jiang at Grand Duke Kiz Palace ay napuno ng pagkabigla, habang ang mga mula sa Sky Suspension Palace ay hindi nagulat. Kung hindi dahil sa katotohanang nagpasya si Junior Marshal Brother Xuan Yuan na pigilan ang kanyang sarili, naging emperor na sana siya bago siya pumasok sa Divine Illusion Dimension. Mahinahong sabi ni Senior Marshal Brother Zhou, at ang mga mula sa Jiang family at Grand. Ang palasyo ni Duke Qi ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Sa sobrang lakas ni Xuan Yuanwen, napakasimpleng haharapin ang purple-haired demonic duo.